So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamamay. So once again, nandito ulit ako upang mag-share sa inyo ng ilang mga tips and love advice na maaari nyo pong magamit sa inyong buhay pag-ibig. Okay? So at this moment of time mga kamamay, yung pag-uusapan natin is mga bagay na dapat meron ka. Okay, at dapat mong taglayin upang sa ganon maakit mo ang isang lalaki. Okay, so napakaganda nitong topic na to mga kamamay at sigurado ako, medyo marami-rami itong tips na to at sigurado ako na lahat ito makakatulong. Okay, dapat kailangan magawa mo to upang maakit mo ang isang lalaki. Mga kamamay, isa lang hinihiling ko sa inyo para sa ganon is magsama-sama pa tayo sa mas marami pang video na maaari kong gawin. So don't forget to click the subscribe button and notification bell para lagi po kayong maging updated sa mga love advice na maaari kong i-share sa inyo. Okay? So huwag natin masyadong patagalin, simulan na natin ang ating topic ngayong gabi. So ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong taglayin o kailangan meron ka upang sa ganon maakit mo ang isang lalaki? So number one, yung pagtitig sa kanila mga kamamay. Kasi kapag kasi mga kamamay, tumitig ka sa isang lalaki, yung tipong napatitig ka sa kanya, ang dating sa isang lalaki nung pagtitig mo na yon, ibig sabihin interesado ka sa kanya. O kaya ang isang lalaki kapag naramdaman niya na ang isang babae ay interesado sa kanya, yung focus niya napapapunta doon sa babae. Maganda man yan, hindi man yan maganda, o medium lang ang ganda, mapopokus pa rin yung atensyon ng isang lalaki. Okay? Kaya ikaw girl, kung meron kang nagugustuhan, kung meron kang iniibig, kung meron kang hinahangaan, dalasan mo lang ang pagtitig sa kanya. Kasi kapag napansin ng isang lalaki na madalas ang pagtitig mo sa kanya, iisipin niya na meron kang interest doon sa lalaki. At kapag nakita ng lalaki o na-feel ng lalaki na interesado ka sa kanya dahil sa pagtitig mo ng pagtitig, mapapansin ka niya. So bibigyan mo siya ng time para isipin ka niya. Bibigyan mo ngayon siya ng time para magtanong siya sa kanya sarili. Okay? Bakit ba nakatitig yung babae na yun sa akin? Bakit ba lagi na lang siya tumitingin sa akin? So yan yung mga iisipin ng isang lalaki. At kapag tumagal ng tumagal yung pagtitig mo sa kanya, napapadalas, iisipin na ng lalaki na baka interesado ka sa kanya. Kaya mga kamama, yung pagtitig nyo sa isang lalaki, makakatulong yan upang maakit nyo sila. Okay? So number 2, yung dibdib at saka puwet. Mga girls, bilang isang babae, yan po ang inyong asset. Okay? Kung meron man ditong mga babae na kinulang sa harap at kinulang sa likod, well, hindi pa yan katapusan ng lahat. Sinasabi ko lang to mga kamamay para malaman nyo kung alin yung mga bagay na kailangan nyong i-improve. Kung maliit ang harap, i-improve nyo yan. Kung maliit ang huli, i-improve nyo rin yan. Huwag nyo sabihin sa akin na wala ka ng pag-asa. Yan yung mga bagay na control ninyo mga kamamay. Control na kailangan nyong bigyan ng pansin. Pagka binigyan nyo kasi ng pansin yan, kaya nyo yung i-improve. Paano? Eh di mag-gym kayo. Pumunta kayo sa gym, magpaturo kayo kung ano yung workout para dyan. Kontrolado nyo yan. Nai-improve ang katawan. Kung yan lang inyong problema, kung yan ang wala kayo, well, madali lang yan. Kailangan nyo lang mag-exert ng effort. Kailangan nyo lang mag-focus sa bagay na yon para sa ganun makuha nyo rin po. Hindi man ito madali, pero sigurado ako may pag-asa pa rin. Okay, gaya ko. Ako dati sobrang payat ko. Nung ako ay talbata, nung ako ay mga nasa age 18, 20, sobrang payat ko mga kamamay. Okay, nung 4th year tanda ko, isa ako sa pinapakain noon sa feeding program. Okay, isa ako sa mga nakapila upang bigyan ng ekstrang pagkain kasi malnourished kami. Pero ngayon, tingnan niyo mga kamamay. So, na-improve natin yung ating katawan dahil sa dedication, dahil sa gusto natin, dahil sa alam natin na control natin ito. Mga kamamay, hindi pa huli ang lahat, hindi pa tapos ang lahat, hindi ibig sabihin, payat kayo ngayon, kulang yung harap, kulang yung huli, eh yan na yon. Hindi po, kontrolado pa yan, kaya matuwa kayo mga kamamay, ano? So matuwa kayo dahil po pwede pa yan i-improve. Pero isa lang sinasabi ko sa inyo mga kamamay, yan yung number 1 na tinitingnan ng isang lalaki.
okay, oras na makakita sila ng isang babae. So mapapawaw ang isang lalaki, maaakit ng isang lalaki sa isang babae kapag ka nakita niya na yung harap at yung likod mo is napakaganda. Kaya mga kamamay, kung gusto nyo na maging asset yan, i-improve nyo po. Okay? So number 3, paminsan-minsan i-ignore nyo rin yung lalaki. Okay? Kung meron mang mga lalaking gustong manligaw sa inyo, sige, papasukin nyo sa inyong buhay. Okay? Hayaan nyong kilalanin kayo. Pero paminsan-minsan, i-ignore nyo din sila. Kapag ka naramdaman nila na ini-ignore nyo sila, lalo pong tataas yung atensyon na ibibigay sa inyo ng isang lalaki. Bakit? Iisipin ng lalaki na, bakit kaya biglang nagbago si ganito? Bakit kaya hindi niya na ako pinapansin? Dati naman okay kami. Wala naman akong nagawang masama, mali sa natatandaan ko. So bakit ganon? So iisip-isipin ka ng isang lalaki kapag ka ini-ignore mo siya paminsan-minsan. Okay, tapos paminsan-minsan, ini-entertain mo, so magugulo yung isipan ng isang lalaki kapag ka ganyan. So iisip-isipin ka at talagang mas maaakit sa iyo ang isang lalaki kapag ka paminsan-minsan ginagawa mo na i-ignore siya. Okay? So next, maging mysterious ka. Mga kamamay, pag sinabing mysterious, maging misteryosa ka. Sa madaling sabi, kailangan ikaw yung babae na marami pang gustong alamin sa iyong buhay. Okay, ibig sabihin, kung meron kang kilalang lalaki, kung merong nanliligaw sa iyo, kailangan wag mong sabihin ng lahat. At paano ka magiging mysterious? Huwag ka masyadong magbigay ng sobrang oras sa lalaki. Huwag mong hayaan na palagi kanyang tinatanong, huwag mong hayaan palaging inaalam niya lahat ng pagkatao mo. Hindi okay yon. Kasi ang isang lalaki hindi maaakit sa inyo kung lahat ng detalye, lahat ng impormasyon tungkol sa iyo is sinabi mo na. Kailangan step by step, unti-unti mong sabihin. Habang naku-curious ang lalaki, huwag mo munang sabihin lahat, unti-unti mo lang sabihin para masabik, para lalong mas maakit sa iyo ang isang lalaki kapag ka mysterious ka sa kanyang isipan. Iisipin ka niyan, okay, marami ang katanungan, hanggang sa maakit na talaga siya sa iyo. Kaya mga kamamay, maging mysterious palagi. Okay? So next, babaeng mabango. Mga kamamay, kahit sinong lalaki, kahit sinong lalaki, talagang gugustuhin nila yung babaeng mabango. Kahit ano pang itsura mo, kahit hindi ka masyadong kagandahan, kahit sino ka pa, kapag ka naamoy ka at napakabango mo sa pang-amoy ng isang lalaki, ay talagang titilian ka. Talagang mapapahanga sa iyo. Talagang maaakit mo. Kahit medyo may edad ka na, so sasabihin nila, wow, hot mama, ang bango. Ang sarap amuyin. So, kahit sinong dumaan sa likod mo o sa likod ng isang lalaki kapag ka naamoy ka, sigurado ako mapapalingon. At kahit hindi ka nga kagandahan, kahit medyo may edad ka na kapag ka mabango ka, mas gusto yan ng mga kalalakihan kaysa dun sa magandang amoy tinapay. Anong tinapay? Putok. Okay? So mas gusto yon yung mabangong babae kaysa dun sa magandang hindi alaga ang hygiene. Sinasabi ko sa inyo mga kamamay. Kaya mga kamamay, i-improve nyo na ang inyong hygiene sa inyong sarili. Pero sinasabi ko sa inyo, mas maganda kung nagse-self-improve kayo tapos mabango ka pa. Okay? Double package, complete package sa isang lalaki kapag kaganyan. Kung gusto nyong maakit, gawin nyong mabango ang inyong sarili at mag-self-improve kayo mga kamamay. Sigurado ako panalo kayo sa puso ng isang lalaki kapag kaganyan. Walang lalaki ang hindi maaakit sa isang mabangong babae. Sinasabi ko sa inyo mga kamamay. Yan yung number 1 rule na kailangan nyong gawin. Huwag nyong kalilimutan. Okay? So kailangan nyong maging mabango palagi. Kung amoy nyo at naamoy nyo ang sarili nyo, amoy pawis, so maligo na kayo. Huwag niyong hayaan na iba pa ang makapansin, makapuna, makapagsabi sa inyo na ang inyong sarili ay amoy ng tinapay. So huwag niyong hayaan yun mga kamamay. Kaya kung ako sa inyo, panatilihin niyo ang inyong self-hygiene, panatilihin yung mabango ang inyong dating, at syempre mag-self-improve din po kayo. Makakatulong, malaking tulong yan para maakit ang isang lalaki. Okay? So next, pagiging malandi paminsan-minsan. Ito mga kamamay, ito rin ay napaka-effective na paraan upang maakit mo ang isang lalaki. Yung tipong magiging malandi ka sa kanya, haharatin mo paminsan-minsan. Yung tipong sasakyan mo yung kanyang mga biro, sasakyan mo yung kanyang mga sinasabi. Sigurado ako na napakabilis mahulog ng isang lalaki kapag kaganyan ng isang babae. Yung tipong
akala mo may gusto rin sa iyo yung babae. Yung tipong iisipin talaga ng lalaki na parang sasagutin ka na o sasagutin mo na siya. Yung tipong nilalandi-landi, nilalaro-laro mo lang naman, talagang sumasakay ka agad yung ang mga lalaki na aakit mo kaagad. Okay, so wag mong kalimutan paminsan-minsan itong ganito. Maging malandi ka, maging maharot ka paminsan-minsan. Paminsan-minsan lang ha mga kamamay, wag yung palagi. Baka kasi mamaya, okay, umasa yung lalaki tapos in the end, hindi mo pala sasagutin. Okay, so medyo masakit din po yun. Yung tipong paminsan-minsan lang. Para sa ganun is mag-alinlangan na diretso ang desisyon ng isang lalaki na kilalanin ka. Okay, so napakahalaga niyan yung pagiging malandi paminsan-minsan upang akitin at makuha mo ang atensyon ng isang lalaki. Okay? So next, yung pagsusuot nyo ng sexy dresses. Mga kamamay, napakalakas din po ng dating para sa isang lalaki kung ang inyong kasuotan ay sexy and malakas ang dating pagdating sa isang lalaki. Pero hindi ko naman sinasabi na kailangan yung ilabas ang inyong mga hinaharap o kung ano pa mang itinatago nyo para lamang maging malakas ang inyong dating. So sinasabi ko, kaya nyo rin namang maging malakas ang dating, maging sexy tingnan kahit na yung suot ninyo, hindi kita yung mga itintago. Okay? So, pwedeng maging maganda pa rin yung fitting sa inyo ng isang damit kahit na hindi nyo pinapakita yung inyong mga tinatago. Sinasabi ko sa inyo, pwede kayong magtanong sa inyong mga kaibigan, pwede kayong magtanong sa inyong mga kilalang magaling magsuot ng damit. Maraming paraan para malaman mo kung ano yung babagay sa'yo, mga bagay na damit na kailangan mong bilihin. Okay? Sa mall, tanungin mo yung mga sales lady, tanungin mo yung mga tao dyan na malapit sa'yo. Sila yung magsasabi. Kasi kapag nakita nila na bagay sa inyo yung isang damit, talagang sasabihin nilang yun na ang bilihin mo. Okay? So para sa isang lalaki mga kamamay, yung kasuotan ninyo, yung sexy dresses at bagay sa inyo ay talagang makakadagdag ng pagkaakit ng isang lalaki sa inyo. Okay? So next, make-up na katamtaman. Mga kamamay, mahalaga po ito. Kailangan mag-ayos din kayo ng inyong sarili, especially yung inyong mga mukha. Kailangan maging presentable kayo sa mata ng mga lalaki. Okay? Ayaw din naman kabaligtaran nito. Ayaw din naman ng isang lalaki na hindi nag-aayos ang isang babae. Yung tipong ang gulo ng buhok, tapos pawisan, oily ang mukha. Okay? Tapos hindi naliligo, tapos okay, kung ano-ano po mga nilalagay sa mukha, hindi naman nanliligo. Kasi akalain ng ibang mga babae, ang gusto ng isang lalaki sa isang babae is yung makakapalang make-up, makakapalang foundation. Hindi po. Ang gusto po namin mga babae, mga kamamay, is yung mga simple lamang at katamtaman lamang ang make-up. Magpulbo lamang kayo at mag-lip tint. Okay na po yun. Hindi po namin gusto yung mga naglalagay pa ng mga ano ba tawag yun? Extension ng pilik, tapos may mga eyeliner, tapos sobrang kapal ng foundation. Hindi po namin gusto yan mga kamamay. Ayaw po namin ng ganyan. Baka iniisip nyo, ang kailangan namin is yung mga celebrity makeup styles. Hindi po ganyan. Kailangan lang po namin is simple at maaliwalas tingnan ang mukha. Okay na po yun mga kamamay at maaakit na po kami sa mga babaeng ganyan kaysa dun sa sobrang kapal ng makeup. Alright? So next and last, ipakita ang matamis ng ngiti. Mga kamamay, upang maakit sa iyo ang isang lalaki, napakahalaga rin po na ipakita mo yung aura mo na daling lapitan sa pamamagitan ng pagngiti mo, sa pamamagitan ng pagbibigay mo ng magandang ngiti sa mga lalaki or sa lalaking nagugustuhan mo. Okay? So kasi ang dali kasing i-approach, ang dali kasing kausapin, ang dali kasing lumapit, ang dali kasing lapitan ng isang babae na palangiti. Maganda ang aura, maluwag ang aura, hindi kagaya ng mga masusungit na babae na kung titingnan mo hindi man lamang umingiti, hindi man lamang kumikilay, tumataas ang kilay kapag nakasalubong mo. So, umasa kayo mga girls kapag ganyan ang inyong ugali, hindi kayo palangiti, hindi kayo lalapitan ng lalaki, hindi kayo makakaakit ng lalaki kapag ganyan. Ultimo yung crush ninyo, hindi nyo man lang hiningitian, X na kaagad kayo. Kayo rin, baka mamaya tumanda kayong dalaga. Hindi ko nakasalanan yan mga kamamaya. So, kailangan nyo pa rin ugaliin ng umiti. Wala namang bayan dyan So, at
ang pagngiti mga kamamay, nakakahawa yan ng vibes. Kapag nakita ka ng isang lalaki na nakangiti, pati siya, mapapagaya na rin, magaganda na rin ang araw niya kapag ka naging masaya ka at nakita ng ibang tao. So, ika nga ay hayaan mong sa'yo magsimula yung saya, yung ngiti ng araw ng iba. Okay? So, yan lang mga kamamay ang ilang mga tips na po pwede kong ibigay sa inyo upang sa ganon is maakit mo ang isang lalaki. Yan yung mga bagay na kailangang taglayin na dapat meron ka upang sa ganon maakit mo ang isang lalaki. Alright? So mga kamamay, kung gusto nyo na ma-shoutout next video, mag-comment lang po kayo dito sa baba. And syempre, kung alam nyo na meron pa kayong idadagdag sa mga tips ko na to, pakidagdag na din po sa baba nito para sa ganun is next video may dagdag din po tayo. Okay, sa mga tumapos ng video ito, comment naman kayo kung taga saan kayo at kung anong pangalan ninyo para sa ganon, kakilala rin tayo kahit dito man lamang sa platform na ito. Alright, so once again, this is Mamay Love Advice. So, see you for our next vlog. Maraming salamat po sa inyo. Paalam.